Mga kwento ni Fermo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Oliver. Ang ibabahagi kong kwento ay pumapatungkol sa karanasan ng aking ama. Sabihin na nating nakakarimarim katulad ng iba. Bicolano ang tatay ko na pangalanan nating Hereno. Napadako siya noon sa may Samar dahil may kaibigan siyang nagtatrabaho dito. At naalok siya noon dahil kinakailangan pa ng mga trabahante. Nangyari ito huling taon ng dekada 90. Sa may syudad talaga ng Katbalogan. Construction ng trabaho na yon, hindi regular. Kumbaga, kontraktor ang humahawak. Pagkatapos ng proyekto ay sa ibang lugar naman at ang susunod daw noon ay sa lugar ng Leyte. Siyempre maraming trabahante kasi nga malaking pasilidad ang ginagawa. At matatapos ito sa loob ng 1 taon. Itong kaibigan ni Hereno ay pangalanan nating Sandro. Magkababata sila at kapwa hanggang high school lamang ang natapos. Sa mga panahong yun ay nasa kabinataan na sila. Magbibente ang edad. Itong si Sandro ay matagal na doon. May mga 3 buwan na ito doon. At si Sandro ang nagturo kay Hereno sa mga gagawin. Bali, partner sila noon bilang welder. Kapwa masisipag ang dalawa. Hindi iniiwan ng trabaho kapag hindi pa tapos. Kumbaga, ang nakatalagang tapusin sa araw na yon ay hindi talaga tinatantanan. Ang kinagandahan lang, hindi na kinakailangan pang maglaan ng overtime. At napakagaling sa larang ito si Sandro. Kaya nga mabilis matapos ang trabaho kasi nga bihasa kahit pa man hindi nakapag-aral ng welding nun. Kung sa bagay ang tatay nito, dating welder. Kaya siguro magaling na kaagad itong si Sandro. Samantala, dahil din dito ay gumagaling din si Hereno sa trabaho. Nabilib ang amo nila noon at sa maniwala man kayo o hindi. Ginawa ang mga ito na tagapangasiwa sa mga welder. May ibinibigay lamang daw sa kanila na sketch at ito ang dapat sundin. Na kung saan naman silang nag-uutos na sa mga kapwa welder nila. Pero nag-welding din sila kasama ng mga ito. Siyempre, hindi maiwasan na may maiinggit. Lalo na may matatagal nang nagpabalik-balik sa trabahong yon. Naunahan pa daw sila nito sa pag-angat ng posisyon. Pero kung tutuusin ay kukonti lamang ang inangat ng sahod. Mas dumami pa umunong responsibilidad. Dahil dito ay may nagpaparinig at may nagbabanta. Natakot si Hereno. Sinabi niya dito kay Sandro na baka may gawin sa kanila pero ayon naman kay Sandro. Huwag na lang umanong pansinin. Trabaho lang. Total ay trabaho naman ang pinunta. Malaking building ang tinatrabaho. Hindi naman ganun kataas pero malawak. Nasimula na daw ito noong mga ilang taon na kaso naudlot dahil pumalpak ang unang kontraktor. Kaya itinigil at ipinagpatuloy naman ng iba. At ito na yung grupo nila. Itong pinagpupuslitan nila ay ang katabing silid ng foreman. Sinadya ito dahil para mas madali ang pag-uutos dito sa dalawa sa mga gagawin. May pinagkakatiwalaan din doon na mason. 2. At katulad nila ay kinaiinggitan din ng mga ito. Sa tuwing walang trabaho, lalo ng Sabado ng hapon, ay gumagala ang magkaibigan. Nagiinuman at uuwi ng lasing. Ganon din naman ang iba. At may isang beses daw na may nangyari noon. Araw daw yun ng linggo at ito ang araw na pinili ni Hereno upang ipagdiwang ang kanyang karawan. Dapat ay Martes kaso trabaho kaya yun. Linggo na lang. Kasama ang mga katrabaho ay pumuslit sila sa isang inumang bar. May mga babae pero wala namang hilig ang dalawa dito. Inuman lang talaga. Katunayan kasama pa nga umanong foreman nun eh. Habang lumalalim ang gabi, syempre ganun din ang paglakas ng tama ng alak. Lasing na si Hereno at nakaramdam ito ng tawag ng kalikasan. Humihi ito sa isang banda, pero hindi niya alam na may nakasunod sa kanya. Bigla na lamang daw siyang sinaksak at sinapak pa sa muka, kung kaya't rektang nawalan talaga siya ng malay.
Walang kaalam-alam si Sandro dito. Nagkagulo na lamang daw noon nang may makakitang isang customer na umiihi din sa lugar. Labas ang bituka ni Hereno. Ang daming dugong nagkalat. Mabutit na buhay pa. Mabilis na nadala sa ospital. Sa tagiliran ang tama at sa maniwala man kayo o sa hindi. Kita ko yung pilat noon. Walang sugat ang bituka. Sadyang malaki lamang umano ang pagkalaslas ng tagiliran niya. Uwi sana si Hereno sa lugar nila kaso bawal daw ito sa patakaran. Hanggat makakaya pang ipagamot, doon na lamang daw sa Samar. Magdudulot kasi ito ng pag-aalala sa mga magulang. Saka na lang kapag gumaling na, doon na pwedeng umuwi noon. Pre, nakilala mo ba yung sumaksak sa'yo? Tanong ni Sandro ng mga sandaling ito habang nakakonfine si Hereno. Ayon naman sa binata ay bigla na lamang daw may sumunggab sa kanya at napakabilis ng pangyayari. Madilim doon sa pinagpustitan niya at hindi niya nakilala. Ang natatandaan niya ay ang huling pagsunggab nito. Nawari ba yun na ang dahilan kung bakit siya hinimatay? Walang hiyang yan. Yung pagdiriwang pa talaga ng kaarawan mo no? May ilang mga pagkakataon na tayong nagiinuman dun, wala namang mga pasaway. Duda ako pre. Isa sa kasamahan natin yun. Kung hindi ako nagkakamali, yung nakasagutan mo isang beses, di ba? Nagbanta yun, di ba? Hayaan mo, malalaman din natin yan. Saad ni Sandro. At kitang-kita umano ang galit sa mga mata niya. Makalipas ang 1 linggo mahigit. Nakalabas na si Hereno. Sinabihan siya ng foreman at ng kontraktor kung gusto ba nitong umuwi. Pero ayon kay Hereno ay hindi na umano. Magpapalakas siya ng katawan at babalik sa trabaho. Mabuti naman kung ganun. Huwag kang mag-alala. Pasasahuran pa rin kita kahit nagpapahinga ka. Mag-abiso ka lang kung kailan pakiramdam mo pwede ka na magtrabaho ha. Ayon sa nurse, mga 1 buwan pa daw Basta sisweldohan pa rin kita. Sabi ni Sir Jack. Hindi totoong pangalan. At ito ang kontraktor nila, Tininyero. Nagpasalamat si Hereno. Hindi din matatawaran ng kabaitan itong kontraktor, lalo na yung foreman na bigyan natin sa pangalang Binal. Bali ito yung amo nila. Habang tumatakbo manong araw ay napapansin ni Hereno na may kung anong ginagawa itong si Sandro. Nagbabasag daw ng mga bote tapos nilalagay yun sa isang maliit na kahon. Nagtatanong naman si Hereno kung para saan daw yun. Ayon naman dito kay Sandro, wala daw. May gagawin lang siya. Hanggang sa isang gabi, habang nagpapahinga na si Hereno ay nagising siya dahil lumabas ng silid si Sandro. Magkakasunod ng mga silid noon na pansamantalang puslitan ng mga trabahante at nasa gilid lamang yun ng ginagawang pasilidad. Gaya ng nabanggit, nasa katabing silid ang silid ng foreman. Yung kontraktor kasi ng engineer ay umuwi naman sa hotel na inuupahan. Nagtaka siya kung bakit may 2 kandilang nakatirik sa sahig na lupa. Tapos may katabi yun na maliit na libro at parang kahoy na pakurbang bungo. Pagkabalik ni Sandro, nagkatitigan silang 2. Nagtanong si Hereno kung anong ginagawa ni Sandro. Tumabi sa kanya ang kaibigan tapos hindi kaagad kumibo. Para bang nag-aalangan sa mga sasabihin. Hanggang sa inobserbahan ko yung pinagdududahan natin pre mga makailang beses. Napapansin kong naiilang kapag tinititigan ko Hanggang sa may nakapagsabi sa akin na yun daw yung sumunod sa'yo nang umihi ka kasama ng pinsan niya. Wika nito na siyang nagpagulat talaga ng gusto kay Hereno. Ang tinutukoy kasi ni Sandro ay itong magpinsan na taga Cananga, Leyte. Pangalanan nating Dan at Leo. Si Leo yung nakasagutan ni Hereno 1 beses at ito yung nagbanta. Nagalit si Hereno. Pupuntahan sana pero inawat siya ng kaibigan. Wag daw kasi nga mabubulabog lang at mawawalan pa ng trabaho si Hereno. Ipaubaya na lamang daw sa kanya. Anong gagawin mo? Ikaw yung gaganti? Di ikaw yung mawawalan ng trabaho niyan, Sandro. Basta,
Kung ano naman yung mga sinabi ko sa'yo na lang at huwag kang magpakita ng anumang motibo Malalaman natin kung sila ba talaga. At totoo yung sinabi sa akin ng isa sa mga kasama natin. Kasi nga yung ginawa ko, hindi magmimintis. Teka, ano bang ginawa mo? Hindi na nagsalita si Sandro. Pinatay ang 2 kandila. At yung kahoy na inukit na parang bungo ay inilagay na ni Sandro sa kanyang bag. Naguguluhan ng gusto si Herenio. Naisip niya na parang hindi na matino itong si Sandro. Kinabukasan, gaya ng dati mula nang umuwi na siya galing ospital, si Sandro ang umaasikaso sa kanya. Sa pagkain, sa ipapaligong tubig, at kung ano-ano pang mga kinakailangan. Ayaw na ayaw kasi ni Sandro na mabilwa o mabinat itong kaibigan niya dahil bagamat nakalabas na sa ospital, hindi pa tuluyang naghihilom ang sugat nito. Ultimo nga sa mga gamot si Sandro nagpapainom sa tamang oras. Parang wala lang ito. Pangising-isi pa yon sa kabila ng mga napag-usapan nila kagabi. Nung umalis nga ay nag-iwan pa ng isang kahang sigarilyo Pero naroroon at hindi talaga mawala sa isip ng binata ang mga nabanggit nito. Sumagi na nga noon sa diwa niya na hindi kaya mangkukulam itong si Sandro. Gawa ng yung ginawa nito kagabi na may mga kandilang nakatirik. Parang ganon. Lalo't nakaririnig na si Herenio sa mga ginagawa ng mga mangkukulam noon. Na yun na nga, nagtitirik ng kandila. Ang tanong, anong klase ng kulam ang isinasagawa noon ni Sandro? 3 araw. 3 araw ang nakalipas ng magkagulo. Hapon yun. At napalibutan talaga ng mga trabahante ang silid nila Dan at Leo. Nagwawala si Leo na parabang nabaliw. Suka ito ng suka. Hinihilot ang kanyang tiyan dahil baka nalipasan ng gutom. May marunong manghilot nun Pinagpahinga lang na parang katulad lang din ni Herenio. Pero madalas itong dumadaing nawari ba may sobrang sakit sa tiyan niya. Hanggang sa nilagnat itong si Leo. Mga 2 araw na lagnat at bigla na lang namatay. Alam niyo ba kung saan namatay ito? Sa may likod ng pasilidad na isinasagawa noon. Dumumi lang doon pero namatay na lang diretso. Gulat na gulat ang mga tao. Paano ba naman kasi? Ang kasama ng dumi, mga basag na bote, maliliit na piraso at may kasama pa itong dugo. Napagkamalan na baka kumain daw ng bubog itong si Leo. Baka balak magpatiwakal. Pero nang tanungin ng pinsan wala naman umano itong problema. Bigla-bigla na lamang daw yon. Inihatid ang labi ni Leo sa Leyte. Si Dan ang nagatid kasama ng foreman. May iba pang sumama doon. Mga katrabaho lang din. Pagkabalik ng mga ito, dala nila ang balitang hindi raw nagpatiwakal si Leo. Bagkos ay tinamaan daw ito ng barang. Ito ay ayon sa sumuring albularyo. Nung dumating ang labi ay may lumabas pa sa puwerta nito na basag na bote. Napatulala si Herenio. Naalala niya yung mga bote na pinagbabasag ni Sandro. Kinilabutan ng binata. Kung totoo ang hinala niya, isa pala itong mambabarang. Kinausap niya. Masinsinang pagkausap. Gabi yon at napatunayan ni Herenio na barang si Sandro ang may gawa. Gaya ng sinabi niya hindi raw nagmimintis ang mga ginagawa niya partikular doon. Dapat lang yung mangyari sa kanya. Kung hindi ka nadala sa ospital, patay ka. Hindi ako napapanatag. Nagbibingi-bingihan lang ako sa pagbabanta pero kapag gumawa na ng hakbang, paniguradong mas malupit yung igaganti ko. Basta atin lang ito Napabuntong hininga si Herenio. Hindi mawala-wala ang kilabot sa kanyang katawan. Magkaganon pa man. Parang sumang-ayon na rin kay Sandro. Para sa kanya tama ito Kung hindi siya nadala sa ospital, malamang patay na Maubusan ng dugo Paano si Dan? Tanong ni Herenio.
Hinahanapan ko pa ng pagkakataon. Basta magpanggap ka lang na wala. Ako nang bahala. Hindi malayong may bumisita dito na albularyo. Pero pre, Sandro, paano ka naging ganyan? Magkababata tayo pero hindi ko naman alam na nag-aaral ka ng barang. Magandang tanong yan. Hindi ko naman dapat papasukin to eh. Yung tatay ko pinatay yun. Alam mo yun, di ba? Alam mo rin, wala na akong nanay. Si tatay lang yung nagtataguid sa akin. Ano bang gagawin ko para mabigyang hustisya? Naalala mo yung nagtungo ako ng Catanduanes? Isasama sana kita pero minabuti kong ako na lang muna eh. Hindi ko alam na ang lolo ko, mambabarang. Tinuruan ako. Pinatay ko yung pumatay sa tatay ko. Kilala mo ba yung dating sundalo? Yun ang pumatay. Nalaman ko to sa masusi kong pagsisiyasat. Walang masabi si Sereno kung hindi ang pagtango na lang. Totoo at alam niyang may pinagdadaanan talaga itong si Sandro. Ang hindi niya lang inaasahan na isa na itong mambabarang. Pero nakaramdam ng konsensya itong si Sereno kahit papano. Lalo't napapansin niyang tila nagpapakabait na itong si Dan. Kaya naman kinausap ni Sereno ang kaibigan na wag na lang barangin. May pamilya kasi itong si Dan. Mabuti. At yun din ang naging pagpapasya ni Sandro. Nagbago din ang desisyon ni Sandro. Bago pa abisuan ni Sereno ito, wala nang plano pang barangin si Sandro noon. Maliban na lang kapag gumawa na naman ng kalokohan. Natapos ang proyekto. Sumunod ka agad sa Leyte. Medyo liblib ang lugar. Isang resort kasi yun na nasa bukid pero malapit lang sa bayan ng Ormoc. Kasama pa rin sila magkaibigan. Ganon din itong si Dan. Sa mga puntong ito ay nasa lugar na Los sila banda kung saan malapit lang dito nakatira ang pamilya ni Dan at Leo. Gaya ng nabanggit sa kanila. Nasa magkakaibang bahagi ng pasilidad ang pinagpupuslitan ng mga trabahante. May nasa harap, nasa gilid at may nasa likod. Sila ni Sereno ay nasa likod at ganon pa rin katabi ang silid ng foreman. Malalim ng pagtitiwala ng foreman na si Binal sa dalawa. Kung minsan ay sila Sandro nang kumakausap doon sa engineer at napaalalahanan daw ang dalawa na baka balang araw ay maging foreman na rin ang mga ito na pwede nang magdala ng sariling mga tauhan. Tuwang-tuwa syempre at dahil dito mas inigihan pa nila noon ang pagtatrabaho. Hanggang sa may napapansin si Sandro na kakaiba dito kay Dan. Na siya namang kaagad na sinabi niya kay Sereno. May kinakausap kasi si Dan noon na hindi kasamahan sa trabaho. At may pagkakataon na itong kausap. Napapatitig sa kanilang dalawa. Sabi pa ni Sandro, huwag daw maging kumpiyansa kay Dan. Yung unang dating natin dito, nakita mo naman di ba na may sumalubong kay Dan? Tapos may lumapit at nakisin din ng sigarilyo kay Foreman. Pakiramdam ko nagdududa yung si Dan na tayo may gawa eh. At ngayon naririto na tayo malapit sa baluarte nila. Siguro may mga kinausap na albularyo yan. Yung lumapit ba albularyo yon? Hindi ako sigurado. May magagaling na albularyo kasi. Dapat pala binanatan ko na yung si Dan eh. Nakalimutan kong dito pala yung sunod na proyekto natin. Mamatyagan ko. At kapag nakumpirma ko talaga na may motibo, rerektahin ko na. Bahala na. Kinabahan si Sereno. Sinabi niya pa kay Sandro na umuwi na lang sila. Pero ayon kay Sandro, wag daw. Wag din mag-alala si Sereno dahil kung usaping espiritual na parusa, hindi madadamay si Sereno. Ang tatamaan ng parusa ay walang iba kundi si Sandro. Siya lang naman kasi ang salarin sa pagbarang kay Leo. Pero hindi natatakot itong si Sandro. Kung makikipagsubukan sa kanya, di sukatan ito ng tatag ng katawan at lalim umano ng karunungan. Hindi umano makapagtrabaho ng maayos si Sereno. Panay ang pagmatyag niya kay Dan. O kung hindi naman kay doon sa kaibigan niya. Walang oras na hindi kumakabog ng malakas ang dibdib na parabang tinubuan ng nerbiyos. Pero umabot daw ng halos isang buwan at wala naman umanong nangyari. Nagmukha lang siyang iniwan ng bait nun sa kakaisip ng hindi maganda. Hanggang sa isang gabi, napabalikwas si Sereno nang marinig niyang dumadaing daw itong si Sandro.
Kitang-kita niyang nakalod ito sa baba ng katre. Nakatingala at umuungol. Pigil ang pag-ungol na ito. Alam niyo ng binata kasi nga umiiwas siguro itong si Sandro na marinig ng karatig silid. Kagad inalalayan ni Hereno. Nagtanong siya kung anong nangyari. Magtirik ka ng 2 kandila pre, yung itim. At gawin mo yung mga sasabihin ko. Teka, ano bang nangyari at parang sobrang sakit na ng katawan mo? Pinakpako ako. Mahirap ipaliwanag. Kinakausap ako ngayon ng isang albularyo. Magtirik ka dali. Sambitin mo yung sasabihin ko Tapos tapikin mo yung balikat ko pagkatapos. Hinalungkat ni Hereno ang bag ng kaibigan. Nakita niya ang 2 kandilang kulay itim. Meron pang iba pero puti naman ang mga ito. Itinirik niya sa gilid at sinindihan. May mga sinabing kataga sa kanya si Sandro. Sinambit niya ito ayon sa bilang kung ilang pagsambit yon. Tinapik niya ang balikat at dito ay nakita niyang kumalma si Sandro at nagpasalamat. Yari sana ako. Mabuti at may kasama ako. Kung nagkataong ako lang mag-isa, patay ako. Diretso sa pagpako ang sinong albularyo Hindi niya kinilatis kung tama ba yung papakuan niya. Siguro buo yung pagdududa ng Dan na yon. Ano ba yung pagpako pre? Hindi ko naman maintindihan kanina mo pa sinasabi. Espiritual na gapos ng San Benito. Malakas at hindi ako nakapanglaban. Buong katawan ko hawak ng albularyo Kung hindi ako nagkakamali ang ginamit niyang katawan ni Dan. Suriin mo kung naroronda si Dan sa silid niya. Kung wala, tama ako ng hinala. Matapos marinig ni Hereno ang sinabi ni Sandro, kagad niyang sinilip ang silid ni Dan. Pero ang kasama lang nitong taga-Surigao ang naroroon. Bumalik ito at sinabi ito kay Sandro. Kung gayon, hindi na babalik si Dan dito. Wala itong ibang pagtutuunan ng pansin kundi yung iganti yung pinsan niya. Kailangan ko yung tulong mo Kung mag-isa lang ako, hindi ko sila kaya Marami sila. Nang may pako na ako, hindi ko sila makita pero ramdam kong nasa 3 Sa papanong paraan kita tutulungan pre? Sandali, baka pati ako tamaan ng sinabi mong pagpako Hindi ka tatamaan, ako lang. Sana pala tinuloy ko na yung barang kay Dan Yung marka ko sa kanya hindi na alis. Kaya nagamit ng albularyo yung katawan niya. 3 yung albularyong kalaban pre. Sagot ni Sandro. Dagdag nito, walang ibang gagawin si Hereno kung di ang alalayan daw si Sandro sa mga gagawin niya. Katulad lamang ng kanina. Nakawala siya sa gapos dahil doon. Posibleng igapos siyang muli at ganoon pa rin ang gagawin ni Hereno. Iisipin daw ng kalaban na sobrang lakas ni Sandro na ultimong gapos ng San Benito. Nakakawala siya. Pero ang hindi alam ng mga kalaban, iba palang nagkalas nun. Bukod doon, dapat daw ay matuto si Hereno ng karunungan sa lalong madaling panahon. Hindi namang kinakailangan ng maraming seremonya dahil magmumula mismo kay Sandro ang pagbubukas ng katawan ni Hereno para tanggapin ang karunungan. Tumanggi si Hereno. Sabi niya, ayaw niya maging mambabarang. Yun nga lang. Kapag namatay ako, sino yung isusunod? Oo, at ako pa yung tinatamaan ng parusa sa ngayon. Pero sa susunod, sino kaya yung pupuntirihin? Lalo't ikaw pa yung naging dahilan kung bakit ako ng barang. Hindi kita inuudyukan kasi nga masama ito pero para sa kaligtasan mo, gawin mo ito. Pakiusap. Hindi nakapagsalita si Hereno. Tumango na lamang ito nang hindi pa niya alam ang mga mangyayari. Isinalang daw si Hereno sa isang ritual. Katulad ito ng ginawa kay Sandro nang buksan ang katawan nito sa karunungan. Maraming kandila ang nakatirik habang nagsasambit ng mga orasyon si Sandro. Nasa gitna ng maraming kandila si Hereno. Nahihilo daw ang binata kasi nga para umanong ang hirap huminga. Parang iniipit ang kanyang dibdib doon. Hanggang sa binulungan si Hereno ng mga katagang, hindi niya alam ang ibig sabihin. Matapos daw noon ay tinapik ang kanyang balikat ng makailang beses noon. At dito na sinabi ni Sandro na anumang mga gagawin ni Hereno,
partikular sa pambabarang, matutupad. Kinakailangan lamang daw ng taimtim na dasal, hindi sa sinasambang Panginoon kung hindi sa kadiliman. At hihiling lamang ng paggabay para magkabisa ang bawat orasyon pati na ang pamamaraan ng barang. May kapalit ang bawat kahilingan, pre. Buhay ang kapalit. At ang itataya mong buhay dito ay walang iba kundi yung buhay ng babarangin mo. Huwag yung sayo. Naiintindihan mo ba ako? Kailangan ko ba talaga mambarang, pre? Tanong ni Hereno. Umiling si Sandro at sinabing pwede namang hindi. Pero sa ngayon namano'y kinakailangan. Kapag muli siyang pinako ng kalaban, pantukin daw ni Hereno ang kalaban gamit noong bungong inukit sa kahoy. At kapag napantok, doon na isagawa ang barang. Hindi talaga makakagalaw umano ang kalaban kapag napantok. At dahil dito ay madali lang tabla ng barang. Paano ang trabaho natin? May mga trabaho tayo. Hindi kaya maapektuhan yun? Yun din yung inaalala ko, pre. Hayaan mo. Aabisuhan kita kapag may kakaiba sa akin. Wika ni Sandro. Kinabukasan kagad. Walang tigil sa pagbabasa si Hereno sa aklat na ipinahiram sa kanya ni Sandro. Kinabisado niya at may mga pagpapaliwanag naman sa bawat orasyon. Hindi alam ni Hereno kung tama bang ginagawa niya. Pagtaliwas na kasi ito sa Panginoon. Ayun nga, hindi na bumalik si Dan. Ni hindi ito nagpaalam sa amo, maging doon sa foreman. Natanong pa nga si Sandro kung nagpaalam ba ito pero ayon kay Sandro ay hindi. Mga isang linggo, may nangyari. Natapat ito sa araw ng Sabado. Gumala ang dalawa noon kasi nga kakain sila sa isang karinderya. Kahit paano'y makatikim man lamang ng tinola. Hindi yung puro na lang dilatang kinakain nila. Bigla na lang napaubo itong si Sandro at tumirik ang mga mata. Yung nginunguya umanong pagkain. Nailuwa at hindi nakakagalaw. Lumuluwa ang mga mata nito habang nakatitig kay Hereno. Alam na ni Hereno noon na ginapos na naman ito. Pero iba ang kinalabasan. Kasi kung noong unay nakakapagsalita pa si Sandro, ngayon hindi na. Walang ano-ano'y naghanap kaagad ng tricycle itong si Hereno. Inalalayan ng kaibigan at kinarga sa sasakyan. Doon sa liblib idinaan ni Hereno si Sandro hanggang sa makarating na sa silid. Dito na nagtirik ng kandila si Hereno at sinambit yung pangkalas ng gapos. Nakawala. At walang ano-ano'y nagsagawa ito ng ritual. Galit na galit si Sandro eh. Nakilala niya ang pangalan nito ang gagamitin niya sa barang. Nagtanong naman si Hereno kung paano niya nalaman. Kausap ko yung pumako sa akin. Nadulas yung dila ng kasama at nasambit yung pangalan ng pumako eh. Ngayon, Hereno, dito na mangyayari ang tinatawag na kumbate. Bakit hindi na lang si Dan yung barangin? Walang hiya ka, Sandro. Bigla ka na lang nanilgas kanina na parang tinamaan ng patol ah. Mabuti at naiuwi mo kagad ako. Ngayon na, sabay-sabay tayo para hindi ito makapanlaban. Wika ni Sandro. Nagdikdik daw yun ng bote. Inilapag ang bungo na gawa sa inukit na kahoy at dinagdaga ng mga kandilang nakatirik. Itong bungo ay hinahalik-halikan ni Sandro. Nilublob yun sa mga bubog. May sinabing dasal si Sandro kay Hereno. Sambitin daw ito pagkatapos na may sambiting orasyon si Sandro. Tumango naman ang kaibigan niya. At yun na nga, mga kalahating oras din yun bago pa natapos. Sabi ni Sandro, kapag dalawa daw silang nagsabay, mas mabilis ang bisa. Isang araw lang, tatalab ng barang. Posibleng hindi na maibalik ang pagpako kapag napuksa ng isa dahil hindi pwedeng panghawakan ng ibang albularyo si Dan kapag walang paglilipat. Sa oras na mamatay daw ng madalian ng isa, hindi mangyayari ang paglilipat. At dahil dito'y asahan na ron ni Hereno na may pupunta sa lugar at tiyak na kukomprontahin siya. Kapag nangyari yun, anong gagawin natin? Huwag ka magalala, akong bahala.
Hindi yan ko kumpronta na may ibang tao makakakita. Alam ko yung galawan ng mga albularyo. Maliban na lang kapag aswang ako kasi kahit may tao, pangangalandakan ko yung pagkatao ko eh. Tumangulang si Hereno. Pagsapit ng madaling araw ay may kumatok umano sa pinto. Nagising silang dalawa dahil dito. Sinilip ni Sandro at may nakita siyang dalawang tao at puro matatanda yon. Sabi ni Sandro, huwag daw pagbuksan. Aalis daw yan kapag nabulabog. Natataranta na si Hereno. Wala kasi siyang tiwala sa mga pinagsasasabi ni Sandro. Malay ba daw niya kung aalis sa mga ito? Baka nga paulanan pa sila ng bala ng baril. Baka may baril na dala. Pero nung lumakas na ng lumakas ang pagkatok, nagising ang foreman. At dito ay narinig nila na may sinisita ito. Umalis daw dahil hindi naman trabahante doon sa lugar. Umalis nga. Pero sinambit sila noon ng foreman na si Binal. Pinagbuksan nila ng pinto at nagtanong ito kung sino ba ang mga yon. Imposible naman umanong hindi kilala ng dalawa dahil parang may masamang motibo. Kaya nga hindi kami lumabas. Natakot kasi kami, sir. Hindi namin kilala yon. Wika ni Sandro. Bah, sino ba yon? May itak pang dala. Hala, mabuti siguro lumipat kayo ng mapagpupuslitan, oh. Mukhang may nagbabanta sa inyo eh. Sasabihan ko ni ito si engineer ha. Baka dun kayo sa bayan muna. Wala ba kayong nakaalitan? Di ba nga umaalis naman kayo? Tanong ng foreman. Umiling ng sabayang dalawa at sinabi ni Sandro na wala naman umano. Pagsilang ng araw, binisita sila ng engineer. Sinabing lumipat daw ng lugar. Doon na lang daw sa may tabi ng silid ng gwardya. Para kahit papano may proteksyon at mag-alangan ng kung sino. Mabuti sana kung napapalibutan ng bakod ng lugar. Pero open daw kasi kaya kahit saan ay pwedeng dumaan. Doon sa gwardya banda dalawa. Dalawa yung gwardya doon. Pang-araw ang isa, pang-gabi ang isa. Tapos dalawa ang silid doon at ang isa ay bakante. Lumuwag ang pakiramdam ni Hereno. Pero magpaganon pa man, pakiwari niya hindi pa tapos ang lahat. May lagay man sila sa pwesto na ligtas. Pero paano ng espiritual na usapin, di ba? Alam ni Hereno na alam din ito ni Sandro. Maganda ang silid, malawak at matibay. Gawain sa semento at puslitan talaga ito ng tagabantay. Bale, naunang pinatayo ang guardhouse bago pa simulan ng pasilidad na yon. Matapos lumipat, naging usap-usapan silang dalawa sa trabaho. Nalaman din kasi ng iba doon na may bumisita, na may masamang balak. Panay kibit balikat lamang ng magkaibigan sa tuwing may magtatanong kung kakilala ba nila yon. Sa likod nito, kinumpirma ni Sandro na patay na umano ang isa sa mga albularyo. At dahil hindi na siya nagawang mapako, hindi nangyari ang paglilipat. Kumbaga ang paglipat sa ibang albularyo kay Dan, hindi ito nangyari dahil namatay ng madalian ang unang albularyo. At kapag sinapawan ito ng isa, ang mamamatay naman ay ang pasyente. Siyempre walang iba, kundi si Dan. Wala nang ibang magagawa ang mga kalaban umano kung hindi ang pagkompronta o hindi naman kay lumapit sa isang mambabarang na katulad ni Sandro. Dahil mas madaling gawin ang paggante sa katunggali kapag kaliwa ang karunungan. Magkaganon pa man, hindi mawala ang pagkabahala ni Hereno. Kaya't ganon pa rin siya. Maya't maya matsyag ng matsyag at hindi talaga napapanatag. Hanggang sa tinubuan na ng pagkadesperado itong si Hereno. Ang sabi, kung umiiwas daw sila ni Sandro sa kalaban, bakit hindi na lang daw harapin ang mga ito? Kung makikipagtuluyan na, edi magtuluyan na lang daw. Alam mo, yun din ang iniisip ko. Kaso nag-aalangan ako dahil sa'yo. Pero kung yan yung gusto mo, ala sige. Alamin natin kung saan nakatira tong Dan na to. Mas nauna pa sa akin si Dan at Leo dito eh. Malamang may nakakaalam kung saan nakatira. Sandali, di ba kasama si Sir Binal sa paghatid ng labi ni Leo? Ako na bahala. Walang ano-ano'y tinanong ni Sandro sa Binal kung saan nakatira si Dan.
Sinabihan niya lang ito na may pagkakautang yan at hindi nabayaran at hindi na bumalik. Sinabi naman ng foreman kung saan. Sa isang banda ito ng Kananga, sa Bukiran. Dinitalye ng foreman. Madali lang naman daw mahagilap kasi nasa tabi ng daan. Yun na yung mga sandaling napagdesisyonan ng dalawa na liliban sila sa Sabado. Pupunta nila ang lugar. Pero ayon kay Sandro ay walang bahala pa rin kasi posibleng hindi pa dumarating ang araw na yon. May mga magaganap na pwedeng mangyari. Kaya't sa tuwing gabi umano ay lalabas sila at magmamatyag. Sana umano ay hindi ito tumagal kasi trabaho din nila ang nakasalalay. Mas inigihan ni Hereno ang pag-aaral ng karunungang itim. Marunong na rin itong gumamit ng talandro. Ang problema nga lang ay hindi pa nasusubok sa tao nun. Ang kadalasang sinusubukan ay yung mga asong gumagala. Gumagana daw. 2 araw na lang para sa nakatakdang pag-alis nila. May nabanggit umano sa kanila itong gwardyang nakatokas sa gabi. May umaaligid na daw na para bang may masamang motibo. Duda ang gwardya. Baka magnanakaw. Kaya't naging agresibo ang gwardyang ito na pangalanan nating Fajardo. Samantala, itong dalawa dahil sa nalamang yon, unang pumasok sa isipan ay ang mga kalaban. Nakilala naman sa mukha ni Sandro yung 2 matandang bumisita. At kapag namataan daw nila na ito ang mga yon, ay kokomprontahin na nila ng walang pag-aalinlangan. Patibayin na lamang daw ng tawan kung ang laban ay subukan. May itak naman daw si Sandro. Pero kapag may dalang baril, umiwas na lang sila. Lumabas sila noon ng mga pasado 10:00. Pumuslit sa ibabang parte ng daanan patungo sa bayan. Sa gilid lang nakatago at hindi makikita kapag may dumaan. Natatanaw daw nila ang gwardya. Nakaupo lang sa guardhouse pero panay ang sipat sa paligid. Kinukutuban ako mga kalaban nito, Hereno. Pre, kung sakaling magkaharapan, ako muna. Huwag kang gagawa ng hakbang at hindi ako nagsasabi. Huwag mong sayangin yung karga mo. Kasi baka nakapaghanda sila ng malakas na puder eh. Wala pa namang gaanong alam dyan sa mga puder na yan. Ang alam mo lang eh, pagkakarga sa katawan. Kinakabahan ako, pre. Ibang-iba na to, Sandro. Pakiramdam ko mga kriminal na tayo eh. Hindi ba? Nga pala, salamat sa pag-intindi mo sa akin ha. Alam mo, nagsisisi ako kung bakit ko pa binarang si Leo. Hindi ko naman alam na lalala pala ng gusto eh. Akala ko mapapasubok lang ako sa isang albularyo pero marami. Yung 2 na bumisita tingin ko nadagdagan pa. Dihado tayo kapag una tayong nagpakawala ng orasyon. Kanan ang karunungan nila eh. Antayin mo lang yung hudyat ko ah. Tumango si Hereno. Maya-maya ay may napadaan na 2 tao. Nagtitigan na lang ang 2. Gawa ng ito ang bumisita sa kanila. Sabi ni Sandro ay wag lalabas sa pinagtataguan kasi hindi daw sila mararamdaman ng mga ito dahil may isinagawa daw si Sandro. Sabi mo kumprontahin, di ba? Wag muna. Titingnan natin kung anong gagawin ng mga yan. Mukhang hindi nakita ng gwardya oh. Sandali, teka sandali. Mukhang magtatanim ng sumpa ang mga hayop pa. Diretso dun sa may likod ng guardhouse. Tara, sumunod ka sa akin. Mungkahin ni Sandro. Agad-agad sumunod si Hereno. At habang nangyayari ito, sabi ni Sandro, maling hakbang daw ang ginagawa ng mga kalaban. Dahil kung magtatanim man sila ng sumpa o anumang parusa sa lugar, hindi ito gagana. Nagawan na niya ito ng paraan. May patibong daw sa likod ng guardhouse. Nagtanong naman si Hereno kung paano at bakit hindi niya alam ito. Sinadya kong isarili lang kasi hindi rin ako sigurado kung pupuslit ba dun eh. Pero tingin ko hindi sila gaanong bihasa. Hindi nila naramdaman yung patibong eh. Pwede ka na magpakawala ng tigalpo. Ituro mo ng eksakto sa patatamaan mo ha. Delikado yan. Sakto at nagtagal sila sa lugar. Paniguradong humina yung puder nila kung meron man. Itong pinuntahan ng mga kalaban. Bagamat sinabing nasa likod ng guardhouse. Pero may distansya. Makahoy doon at madilim. Pero may aninag naman dahil may poste sa daanan.
Nagbabulol-bulol daw noon si Hereno sa pag-usal habang nakaangat ang kamay at nakaduro sa dalawang tao. Noong mga nasa 3 dipan na lang, gulat na gulat ang mga ito sa pagbungad nila. Ano yan? Anong balak niyong gawin? Alam kong mga albularyo kayo. Pero alam niyo ba talagang dahilan kung bakit nagkaroon ng pambabarang? Teka lang. Baka iniisip niyong gagana yung orasyon niyo. Naganda ako para sa inyo. Kanina pa kayo tinamaan ng talandro. Bukod pa dyan, may patibong dito. Bungad ni Sandro nun. Nagsalita ang isa sa mga ito. Gaya ng nabanggit ay puro matatanda. Ang isa ay may sa pagbabansot nga lang at ito ang nagsasalita ng pangalanan nating Ulas. Ang tinik mo! Nakawala ka sa gapos at nagawa mo pang makagante ng barang sa ganoon kahirap na sitwasyon. Pero hindi kami natitinag sa'yo. Kung hindi ka madaan sa kumbate, dito sa pisikalan paniguradong wala kang ibubuga. Kakasabi ko lang, di ba tanda? Sige nga, subukan mong lumapit, bansot ka. Sige, eto nakatayo lang ako. Abante sana ng lakad itong si Ulas. Pero nagsalita na yung isa at hinadlakan ito. Pangalanan natin itong Breno. Ang sabi ay humina daw yung karga sa katawan kaya wag na raw ituloy ang iniisip nitong si Ulas dahil kapag ginawa o man yun ay para na rin nagpapatiwaka lang. Mabuti pa tong isa alam yung sitwasyon nyo. Nga pala, para malaman nyo talaga. Tong kasama ko hindi to bihasa . Walang alam ito. Pero ito yung dahilan kung bakit ko binarang si Leo. Pinsan nyo ni Dan na siyang ginamit ng isa sa inyo para ipako ako. Pinagbantaan yung buhay namin . Hindi lang ang sa kanya kundi pati na rin ako. Sinaksak to. Kung hindi nadala sa ospital, patay sana to ngayon. Wala kaming kasalanan. Hinamak lang kami dahil sa inggit. Kung gusto nyong magtanong kayo dito sa nangyari sa kaibigan ko, pakita mo nga yung pilat mo, Hereno. Mungkahi ni Sandro. Walang ano-ano namang pinakita ni Hereno ang pilat. Nasa may bandang gilid naman siya at natatamaan siya ng liwanag nun. Manong, wala akong alam talaga sa kung may kasalanan ba kaming nagawa. Siguro, dahil lang na-promote kami sa trabaho pero hindi naman namin kagustuhan yun. Baka nakita lang yung pagiging masipag namin kaya ganun. Nagkasagutan po kami ni Leo at pinagbantaan niya ako. Kaarawan ko pa yun nang may nangyari sa akin. Hindi ko alam kung sino yung sumaksak sa akin dahil nawalan din ako ng malay . Kung hindi dahil sa masusing pagmamatsyag ditong kaibigan ko, hindi malalaman lahat. Kayo ba anong gagawin nyo kapag kayong nalagay sa sitwasyon namin? Wika ni Hereno. Nagkatitigan daw ang dalawang albularyo. Nag-usap ang mga ito pero hindi nila marinig ang pinag-uusapan dahil mahina lang. Naiintindihan namin kayo. Siya, lalabas kami sa sitwasyong ito pero hindi kami sigurado sa napatay na albularyo . Hindi namin kaano-ano yon. Pero sa tingin ko gagawa ng paraan ng kaanak nun. Balita namin may kaanak na katulad mo yun, Dong, tsaka ang pamilya ni Leo. Umaasa yun sa resulta ng mga hakbang namin. Kapag nalaman nilang titigil kami, abay paniguradong maghahanap yun ng iba. O hindi naman hindi na albularyo kung hindi isa ng lehitimong kriminal. Kung ako sa inyo, sisibat na ako dito. Kung nagpaliwanag ka lang nung napako ka naintindihan ka sana namin. Abay kaagad kang kumalas . Ang ilap mo. Maiintindihan talaga namin yun kung nagpaliwanag ka. Kung hindi ako nakawala nun, papatayin ako . Ramdam ko na yung pangkitil . Kaya kung ano man yung nangyaring yun, pasensya na lang tayo. Maraming salamat sa pag-intindi . Ang totoo kung lumaban kayo ngayon, kung hindi kayo nakinig, mamamatay kayo. At kung ano man yung inaalala nyo na kesyo nakapatay ako ng albularyo at may gagawing ibang panig na Leo problema ko na yun. Ang importante ngayon, nagkakaintindihan tayo dito. Sana hindi mag-cross ang landas natin ulit sa ganitong bangayan. Kasi nga kapag nangyari yun, hindi ko na kayo palalampasin pa. Pwede na kayong umalis. Talandro lang naman yung tumama . Kaya niyong tanggalin sa katawan niyo yan. Maliban na lang kanina kung lumaban kayo. Paniguradong pangalan na lang uuwi sa inyo. Matapos lamang magsalita ni Sandro, naglakad na palayo ang dalawa. Nagpagpag pa ito ng katawan. Tinatanggal ang tama ng tigalpo. Nang gabi niyon ay diretso sila sa foreman.
Nagpaalam ang dalawa na uuwi na sa kanilang lugar. Takang-taka naman ang foreman nun. Nagtanong kung anong problema. Dito na sinabi ng dalawang totoo. Mula sa simula hanggang sa mga pangyayari kanina. Gulat na gulat yung foreman, nag-alala, at walang ano-ano ay pumayag sa kung anong gustong mangyari nila Hereno. Kung sinabi lang sana umano ng mas maaga di sana sinibak na lamang daw itong si Leo at Dan. Hindi sana hahantong sa ganon. Magpaganon pa man ay kumakampi si Dinal sa kanila. Ayon pa dito, kapag may proyekto sa ibang lugar ay kukunin silang dalawa. Subok ng sipag ng mga ito kahit papamabarang si Sandro. Mali ang pagpatay, pero tingin niya ay tama lamang ang ginawa ni Sandro. Ang hindi lang alam ni Foreman pati si Hereno, mambabarang na rin nun. Ayon kay Dinal, ang buong kontratang sahod ng dalawa ay ibibigay niya. Kahit pa wala na mga ito sa trabaho. Ipapaalam din sa engineer ang naging sitwasyon para makaintindi at hindi magalit sa biglaang pag-alis ng mga magagaling na welder. Inihatid pa sila sa bahay nitong si Dinal. Binigyan ng pabaong pera bago maghiwalay ng landas. Pero itong dalawa hindi talaga uuwi ng diretsyo. Itinuloy daw nila noon ang pagpunta sa lugar nila Dan. Susubukan daw nilang kausapin ito. Babantaan na wag na lang ituloy kung may mga balak pang paggante sa kanila dahil magsasayang lamang ito ng buhay. Nagpalipas muna sila ng umaga sa bayan ng Ormoc. Pahinga ng konti sa parke at bumiyahe na patungong Kananga. Halos tanghali na nang dumating. Nakita kaagad ang bahay dahil nasa tabi lang ito ng daan. Bukod sa detalyeng sinabi ng foreman, nakapagtanong din sila sa lugar. Nagmatyag muna ang dalawa. Nagtanong si Hereno kung babantaan lang ba sila dahil kung para sa kanya, patay na lang daw. Ay naman kay Sandro ay wag nang palalain pa. Sapat na yung bigyang abiso para maiparating talaga sa mga ito kung gaano kadelikado silang kalaban nun. Hindi daw kasi nila nakausap. Ito ng pagkakataon pero dapat magmatyag muna at baka may ibang albularyo na nasa loob ng bahay. Malapad ang bahay na isang palapag. May katabi itong bahay na may tindahan. Inabot muna sila ng gabi sa kamamatyag lang dahil may mga taong naglalabas-masok doon sa bahay. Balak na nga sana nila noon na umalis at wag ng pag-aksaya ng panahon. Total, uuwi naman na sila sa Bicol. Hanggang sa nasilayan ng dalawa ang mga albulalyong sina Briano at Ulas. Nasa bungad talaga ng bahay ang mga ito ni Dan. Lumapit ang dalawa. Gabi naman noon kaya hindi ka agad mapapansin ang mga ito. May mga tambay din noon sa tindahan. Walang alam ang dalawang albularyo. Nakatago ang presensya nitong dalawa hanggang sa mga sandaling yon. Nagtatawanan daw. Narinig nila noon na alam na raw ng mga ito na may patibong sa lugar. Sa susunod na punta nila, sisiguraduhin daw na hindi na sila mahuhulog sa bitag dahil may isasama silang magaling na albularyo. Nagmumura si Sandro at si Hereno noon. Galit na galit. Umalis sila at naganap talaga ng magandang pwesto kung saan isasagawa ang matinding barang. Hindi daw kalayuan ito doon sa lugar. Nasa gitna sila ng talahiban. Walang ano-ano'y binarang ang dalawang albularyo. Itong si Dan, imbis na magpakita lang sila at ipalam ang nais nilang sabihin, binarang na rin nila ito. Bubog lang ang ginamit. May mga nakita naman silang bote sa lugar. Sabay-sabay ang dalawa sa pagritual habang nasa gitna ng nakatirik na kandila. Napakalapit lamang ng patatamaan umano kaya napakadali itong umepekto. Pagkatapos nun ay niligpit ang mga gamit at umalis kaagad. Tumambay muna sa isang banda at inantay mag-umaga. Hanggang sa tuluyan na silang bumiyahe patungong Bato Leyte at diretso ng Cebu. Saka palang sumakay ng barko patungong Timog. Hindi na alam ni Hereno kung ano ang mga nangyari doon sa lugar nila Dan. Pero panigurado umano siya na patay talaga yung dalawang albularyo. Kasama na si Dan. Napakabisa ng barang na natutunan ni Sandro. Mantakin mong boteng basag ang ginagamit. Kalimitan, di ba, insekto? Pero isipin niyo, bubog yan ha. Paanong nakakapasok sa tiyan ng isang biktima?
Ganyan ang bisa gamit ang kapangyarihan ng kadiliman. Nakabalik sila sa trabaho matapos ang 3 taon. Pero hindi sila nagpapadestino nun sa Leyte. Hanggang sa namatay daw si Sandro. Nasa magkakahiwalay na proyekto daw sila nun. Sa Negros Sereno, sa Panay si Sandro. Ayon sa impormasyong nakarating kay Hereno ay sumuka daw ng dugo itong si Sandro. Dinala sa ospital pero patay na nang makarating. Tumigil kaagad sa pagtatrabaho si Hereno at lumuwas ng Manila. Naniniwala siya na binarang si Sandro at kung hindi siya nagkakamali, ang salarin ay yung dating kaaway din. Hindi man sila nagpadestino sa Leyte, pero hindi sila tinatantanan. Dito sa Manila ay nakahanap ng trabaho si Hereno, hindi na construction, at dito din niya nakilala ang kanyang naging asawa. Hindi niya malilimutan ang kanyang karanasan. Hanggang sa ngayon ay dala pa rin niya ang alaala na yon. Alaala ni Tatay Hereno, kasama ang kaibigan ni si Sandro. Sa pambabarang, gamit lamang ang basag na bote.